Ang tunay na kahulugan ng santo. Mga kapatid, marami sa atin ang lumaki na may iba't ibang pagkaunawa tungkol sa salitang santo. Kapag narinig natin ang salitang santo, naiisip natin ang rebulto, mga taong matagal nang namatay, o mga espesyal na taong may kakaibang kabanalan. Pero ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng santo ayon sa Biblia? Hindi opinyon ng tao, hindi tradisyon, kundi salita mismo ng Diyos. Ang mga santo sa Biblia ay mga tunay na mananampalataya. Sa Biblia, ang salitang santo ay hindi lang para sa ilang tao. Ang mga ligtas kay Kristo ay tinawag na banal o santo. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sa lahat na nga sa Roma, mga minamahal ng Diyos, na mga tinawag na banal. Romans chapter 1 verse 7. Hindi niya ito sinabi sa isang tao lang. Sinabi niya ito sa mga mananampalataya. Ganon din sa Korinto. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, na mga tinawag na banal. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. At sa Efeso. Sa mga banal na nasa Efeso. Ephesians chapter 1 verse 1. Mga kapatid, ang mga taong ito ay buhay pa noong tawagin silang banal. Ipinapakita nito na ayon sa Biblia, ang santo ay taong inilaan ng Diyos, taong binago ni Kristo. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil nilinis sila ng dugo ni Jesus. Si Kristo ang nagpapabanal sa tao. Hindi gawa ng tao ang kabanalan. Hindi ito nakukuha sa dami ng mabubuting gawa. Hindi ito titulo na ibinibigay ng relihiyon. Ang tunay na kabanalan ay nanggagaling kay Kristo. Datapuat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang kabanalan. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Mga kapatid, kung ikaw ay tunay na nagsisi at sumampalataya kay Jesus, ikaw ay itinuring na banal sa harapan ng Diyos. Hindi dahil banal ka sa sarili mo, kundi dahil banal si Kristo. Si Kristo lamang ang tagapamagitan. Ngayon, isa ito sa pinakamahalagang katotohanan ng Biblia. Maraming tao ang naghahanap ng tagapamagitan, pero malinaw ang sabi ng kasulatan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Hindi sinabi ng Biblia na maraming tagapamagitan. Hindi sinabi na kailangan pa ng ibang daraanan. Si Kristo Jesus lamang. Bakit? Dahil si Kristo lamang ang namatay para sa ating kasalanan. Si Kristo lamang ang nabuhay muli. Si Kristo lamang ang walang kasalanan. Maaari tayong direktang lumapit sa Diyos. Dahil kay Kristo, maaari tayong direktang manalangin sa Diyos. Kaya't magsilapit tayong may katapangan sa luklukan ng biyaya. Hebrews chapter 4 verse 16. At sinabi rin ni Kristo, anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan. John chapter 16 verse 23. Napakagandang katotohanan nito. Hindi mo kailangang matakot lumapit sa Diyos. Kung ikaw ay kay Kristo, may daan ka na papunta sa Ama. Ang tunay na santo ay may binagong buhay. Mga kapatid, ang tunay na banal ay hindi lang sa pangalan. Ang tunay na santo ay may pusong binabago ng Diyos. Unti-unti siyang lumalayo sa kasalanan at lumalapit kay Kristo. Hindi perpekto, pero may pagbabago. Hindi nagpapanggap kundi tunay na sumusunod sa Panginoon. Kaya ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay tunay na kay Kristo? Ako ba ay umaasa lamang sa tradisyon, o tunay bang nagtitiwala kay Kristo para sa kaligtasan? Dahil ang tunay na kabanalan ay hindi nakukuha sa ritual kundi sa relasyon kay Kristo. At ang tunay na santo ay taong tinubos at binago ng Diyos. Kung nais mong lumapit kay Kristo ngayon, maaari kang manalangin. Kristo aking Panginoon, kinikilala kong ako'y makasalanan. Naniniwala akong ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa aking kasalanan. Patawarin mo ako at baguhin mo ang aking buhay. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen.